May nag-comment sa atin, sabi niya, kuro-kuro, sariling opinion, tapos tinawanan tayo. Hindi na natin papangalanan. Makinig ka, kaibigan. Kailangan mo to. Tignan natin kung kuro-kuro lang ba talaga lahat ng nakasulat dito. In 2 Peter chapter 1 verse 20 hanggang 21, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. In verse 21, for the prophecy came not in old time by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Hindi lang pala basta sinulat ang Bible, kundi lahat ng taong ginamit para maisulat ito ay guided sila ng Holy Spirit. Hindi ito kuro-kuro lamang o sariling opinion nila. Ganyan din ako dati, hindi ako naniniwala sa Bible hanggang sa ipaunawa sa akin ng Panginoon. Iba-ibang tao ang ginamit para maisulat ng Biblia. Nasa 40 na tao ang ginamit dito. Dito isang libro lamang. Meron tong 66 books na iba-iba ang author sa haba ng panahon bago natapos. At over 1,500 years bago natapos ang Bible. Alam mo kung ano nakasulat dito? Basahin natin. In 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Lahat pala na nakasulat dito ay inspired by God sa ikatututo natin upang lumakad tayo ng maayos dito sa buhay. Ito rin ang magsasaway sa atin at ito rin ang magtuturo sa atin. In Isaiah chapter 1 verse 2, hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord hath spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. Ganito tayong mga tao. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo gumawa ng pagkakasala sa Panginoon. Kahit na siyang may lalang sa atin. Isipin natin kung gaano kasakit sa Diyos na siyang lumalang sa atin, hindi man lang natin siya kinikilala. Pero alam nyo, kahit ganon, nananatiling tapat ang Panginoon. Nananatiling tapat ang Diyos sa atin. Kahit na tayo ay hindi tapat sa Panginoon. In 2 Timothy chapter 2 verse 13, sabi dito, if we believe not, yet He abided faithfully. He cannot deny Himself. Ang galing ng Panginoon, ano? Kahit daw hindi tayo maniwala sa Kanya, ang Diyos ay tapat at nananatiling tapat. At hindi niya kayang itanggi ang Kanyang sarili na siya ay tapat. Kaibigan, ganun kakamahal ng Panginoon. Kaibigan, alam mo ba, dahil sa salita ng Diyos ay maliligtas tayo. Gaano makapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan lang ng salita niya ay nakapaglikha na siya ng mga bagay. Kaya wag natin baliwalain ang salita ng Diyos. Itong mga ginagawa ko dito ay gusto ko lang magbahagi sa inyo ng aking mga karanasan sa Panginoon. Na ako'y napakamakasalanang tao, ngunit andyan ng Diyos handang magpatawad para sa atin. Yung ginagawa ko at mga sinasabi ay hindi kuro-kuro lamang. Lahat ng yan ay galing sa Bible. Gusto ko lamang din ibahagi ang kaligtasan na naranasan ko galing sa Panginoon. Kung ayaw mo pa rin maniwala, ito, basahin mo to. Ito, bibigyan kita ng prophecy na natupad na. Sabi sa Isaiah 7 verse 14, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Sa Book of Matthew, nandyan yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. At ang haba niyan, simula sa Book of Isaiah, is 700 years. Ganun lang naman kahaba yung gap time nila. Nung ginawa ang Book of Isaiah at ang Book of Matthew, isipin mo na lang kung gaano kahaba yung 700 years. At naihula ang Panginoong Jesucristo na merong isang babae, ito si Virgin Mary, na maglilihi at ipapanganak si Jesus Christ. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Ito pa isa. Tignan natin sa Book of Zechariah chapter 11 verse 12. And I said unto them, if you think good, give me my price, and if not, forbear. So they weighed for my price 30 pieces of silver. Yan yung ginawa ni Judas nung pinagkalululo niya ang Panginoong Jesucristo sa halagang 30 pieces of silver. At natupad lahat ng yan. Tignan natin sa Book of Matthew. In Matthew 26 verse 15, sabi dito, and said unto them, what will you give me? And I will deliver him unto you. And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Grabe, no? Sa halagang 30 pieces of silver, pinagkalululo ni Judas ang Panginoong Jesucristo. In 500 years gap time, natupad lahat ng yan. Simula sa Book of Zechariah hanggang sa Book of Matthew, ganyan po kahaba yung distance. Sample pa lang yan sa napakaraming prophecies na natupad na. At ang Bible, nandito, nakalagay lahat yan. Kaya kaibigan, kung ako sa'yo, huwag mo nang pagdudahan ng Biblia. Dahil nandito ang kaligtasan. Dahil dito, sa mga nakasulat dito, ay malalaman mo kung paano maligtas ang tao. Kung meron pa po kayong mga katanungan, feel free to comment down below. Wala pong bayad dyan. Try po natin sagutin ng mga katanungan nyo.